Hello, hello! It's me, your Bai, and I'm back again for another vlog and another gala! As you can see, kasama ko ang aking hubby. Yes! Ang aking beloved husband. Actually, ito talaga yung honeymoon namin. And that time nga kakababa lang namin ng eroplano and touchdown na kami sa Hong Kong. Kaya lately, sobrang busy talaga ako dahil sa pag-aayos ng wedding namin and everything. Kaya ilang months din talaga ako hindi nakapag-upload ng mga videos kasi nga sobrang busy ng person. After nga nun, sumakay na din kami sa taxi at nagpahatid sa hotel namin. And tingnan nyo yung mga taxi nila dito. Oh, very vintage naman ang datingan. Tapos nasa kanan pa yung manubela nila. Amazing, 'di ba? At nakarating na din kami sa aming hotel. A little quick tour lang sa aming room. Halika, tuloy po kayo. Huy! Very small room lang din siya kasi isang bed lang din talaga na queen size yung nandyan. And a little space lang din para sa mga luggages. Tapos CR with bathtub na din, ganyan. Ang kagandahan lang din talaga is very affordable din tong nakuha naming hotel. At dito na kami nagstay ng 4 days and 4 nights. Isa pang nagustuhan namin dito sa hotel is 5 minutes walk lang siya to Central, train station at sa lahat ng mga bilihan. Ito nga pala yung name ng aming hotel, Best Western Hotel Causeway Bay. Fast forward, dito na yung first day namin sa Hong Kong. Gabi din kasi naging flight namin papunta dito. So mga past 12 na kami halos nakarating sa hotel. And medyo na-late na din kami ng gising kaya for the madalian na din kami. Dahil ang day 1 itinerary nga pala namin ay Macau trip! Hello naman, Macau! O diba, kakalapag lang sa Hong Kong pero nauna pa ang Macau i-explore. Huy! And waiting na nga din pala kami dito sa kanilang sikat na way of transportation, yung Turbojet. Yan yung sasakyan namin para makatawid kami ng Macau kasi di ba magkatabi lang naman sila ng Hong Kong. Pero syempre need mo pa rin ng passport. But no worries kasi free visa din siya, same as the Hong Kong naman. Actually meron pa din namang bus, pwede kang mag-bus papunta ng Macau. Tapos syempre kailangan mo pa din doon magpakita ng passport pagdating ng immigration. Mas mura pa din talaga sa bus. Pero syempre, for the experience na din, kaya tinry namin itong Turbojet. And same lang din naman sila ng oras ng biyahe. Kaya mamaya pag uwi namin, magbabas na lang kami. At dahil nga meron tayong motion sickness, medyo pumipitik lang ng very light. And that time naman, hindi masyadong maalon. Tsaka nung umaandar na siya, hindi na gano'n nakakahilo. Kaya carry lang. Ang saya. Enjoy namin yung moment and yung view. Enjoy namin ni Habi, oh. Halos inabot din kami ng 1 oras sa biyahe bago kami makarating dito sa immigration ng Macau. Syempre, check pa rin nila dyan yung passport mo for identification. Sobrang bilis lang din talaga ng processing nila dito. Kaya ayan, nakarating na din ng mga first son. Hello Macau! Past lunch na nga niyan, kaya kumain lang din kami saglit ni Daddy. Dahil meron namang fast food chains sa binabaan namin. Tapos, ayan, for the gala na agad, wala na inaksaya pang oras. DIY nga lang pala tong buong trip namin. Kaya kung saan na lang kami nakakapunta for the go. Nakasingit pa nga ng sweet turn. Hanggang sa nakarating na din kami dito sa may Macau's Fisherman's Wharf. Isa din nga pala to sa mga famous tourist spots dito sa Macau. And marami ka rin makikita dito ng mga Roman replica structures. Meron pa din sila dito yung parang giant stadium na makikita mo sa Rome. Ewan ko lang kung familiar kayo dun sa Gladiator movie. Kung saan doon sila naglalaban-laban, matira-matibay, sinong pinakamalakas, ganun na ganun. Pero hindi siya ganun kalaki kasi nga replica lang siya nun. So, ayun. At ang dami din talagang tao niyan. Ang dami mong kaagaw sa mga spot. And katabi nga lang niyan is marami pa ding magagandang galaan. So, ayan, hindi ko nga alam kung anong tawag dito basta lakad-lakad lang kami. And madami pa siyang mga restaurants, iba't ibang shops, hotels, and nako, kaliwat kanan, daming casino. Sabi din nung nakilala namin na taga dito na sa Macau na Pinoy, para na talaga siyang Las Vegas. Sobrang daming casino. Casino everywhere. At ang dami din talagang tao lagi sa mga casino. Doon pa lang sa mga labas. Nakikita na namin, panay pasok ng mga tao. Di sana all, ang daming pang casino. At eto na nga, andito naman kami ngayon sa may ruins of St. Paul. At kita nyo naman yung nasa likod namin, walang paglagyan sa sobrang dami ng people. Isa pang maganda dito, sobrang daming bilihan, lalo na mga pagkain. At syempre, sobrang dami din pre-taste. Kahit hindi ka na nga bumili ng pagkain kasi every stall may pre-taste sila. Nakalibre ka na, nabusog ka pa. O diba, panalo, tiba-tiba mga first on. And wala, andito naman kami ngayon sa last destination namin for today's video. Halos magkakatabi lang din yung mga sikat na tourist spot dito katulad ng The Venetian Macau, yung The Londoners, The Parisian, at saka yung City of Dreams.
As in, sobrang ganda din talaga dito. Alam mo yung parang nakarating ka pa sa ibang bansa. Kasi nga marami pa siyang mga replika katulad ng Eiffel Tower. Para kang nasa Paris, London, ganyan. Kaya kahit nakakapagod at talagang napalaban kami sa mga lakaran, okay lang kasi talagang sobrang ganda at saka sobrang worth it ng mga pasyalan na puntahan namin. May time pa nga dyan na nagkandaligaw-lagaw kami kasi imbis na si Google nakakatulong, minsan nililigaw ka pa niya. Ang kailangan mo lang din talaga, lalo na kung DIY ka, is yung magtanong, number 1. Tapos yung Google Translator para pag nagtanong ka, pwede mong i-translate. Ang advantage ko lang din talaga kahit papaano marunong akong mag-Mandarin kasi same lang din naman halos ng word sa Taiwan, dito sa Macau at sa Hong Kong. So, na-apply ko siya kahit papano. Wala lang, na-share ko lang. At dito na nga natatapos ang aming Macau trip. Abangan nyo na lang yung part 2 ng aming Hong Kong trip. So, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye-bye!